Hindi pala to snow showers, pambihira. Ulan pala to. Oh my God. Grabe oh. Look. Lakas oh. Pambihira. Parang sarap maligo sa ulan oh. Ayan oh. Paano ko nito lalabas? Oh my God, ang lakas pala ng ulan. Ay, nako. Tsaka ang lalaki ng patak ko. Ito yung nangyayari ngayon sa Canada. Kanina lang okay nung paggising ko eh, mga 11. Siya ko yung labas okay naman. May ulan kagabi pero kanina tila na. Pero ngayon, ito. Oh my God. Ayan. Ulan po ngayon dito sa Canada. Kuha lang ako ng payong. Magpapayong tayo. Grabe yung ulan, no? Tuloy-tuloy, oh. Dali lang. Ang lakas ng ulan. Ayan o. Bubuhos ang ulan. Maglalakad tayo. Hindi ko kaya magbike. May payong naman ako eh. Gusto ang bike ko. Gusto na tayo saglit. Grabe yung ulan. Sino yung payong ko? Oh. Tatanim pa naman sila kuya, oh. Tatanim daw sila ng gulay eh. Tapos may tanim na rin sila ditong mga bulaklak. Ayun, ang ganda oh. Galing. Diba? Ang ganda ng harapan ng bahay nila oh. Oh, see? Ayos yung landscaping nila. Diba ang ganda sa bahay? Yan ang tinitirhan ko. Social, no? Grabe, oh.
Grabe yung flow ng tubig dito sa may canal, oh. Lakas. Sabihin kanina lakas ng ulan. Siguro mga around 12 yun. Kasi nung 11 pila pa eh. Grabe yung flow, oh. Galing din yung tubig. Tsaka dito. Ang galing. Kasi may kwan siya, oh. May daanan talaga ng tubig para hindi siya mag-stuck. Ang galing, oh. Woo! Saya, umuulan! Yay! Wow! Ang sarap magpampisaw sa... Ito ko nag-medyas. Dapat tinatanggal ko itong medyas ko. Sarap magtampisaw dito. Try kong tanggalin yung medyas ko. Naglaro eh. Try nating magtampisaw. Ayan, oh. Ang tubig, oh. Hindi na nakakamiss ang Pilipinas kasi may ulan din dito. Sarap sa along manligo eh. Ang saya. Yun. Ganitong garitik siya sa Pilipinas pag tag-ulan eh. Nililigo kami, nagtatampisaw. Nakakamiss yun. Sarap maglakad sa tubig, oh. Lamig. Yan. Saya. Kompleto talaga yung seasons dito. Summer, winter, autumn, fall. Tapos ngayon rainy day pa, oh. Ganda ng paligid ko. Green na green. Ang bibilis tumubo ng mga bulaklak dito, yung mga dahon, yung mga puno. Saya. Ayan, oh. Nung winter, grabe natuyo na sila. Pero ang bilis nilang mabunga uli. Ang healthy ng lupa talaga dito. Tawa-tawa ako nung isang araw eh, nung duty ko. Last Saturday yun. Pagpasok ko sa work, eh, may mga customers, so doon ako agad nagpunta sa till, dun sa cashier namin. Kasi ako yung nag-take ng order. Tapos nagbabayad na yung medyo may edad na siya na babae. Siyempre usually sa mga Pilipino katulad natin, di ba? As a sign of respect, lahat naman tinatawag natin mama tsaka sir, di ba? So, most of the customer talaga ng tawag ko sir, ma'am. So, tinawag ko siya na ma'am. Sabi ko, ma'am, good afternoon, may I help you? Okay, di inassist ko siya.
Tapos nung magbabayad na siya, sabi niya sa akin, I have to tell you something. Sabi ko, ano yun ma'am? Sa akin, alam mo bang ayaw namin tinatawag kami ma'am at saka sir? Sabi ko, bakit po? Ay, ang ganda ng no? Ang cute. Ang ganda ng tanim. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, alam mo ba na ang iniisip namin kapag tinatawag ng mama sir ay matatanda na kami. Sabi ko, naku ma'am, pasensya na kasi yun ang way namin ng pag-respect. Sabi niya, Pilipino ka ba? Sabi ko, opo. Tapos tumawa siya. Sabi niya, meron akong mga kamag-anak na Pilipino kasi meron yata siyang manugang na Pilipino. Alam mo bang ilang taon kong pinraktis yung manugang ko para huwag akong tawagin ma'am. Kasi pakiramdam namin ang tanda na namin kapag tinatawag kami ma'am. Sabi niya wala siguro sa yung nagsasabi na mama tsaka sir. Sabi ko wala po kasi karamihan ng customer dito tawag po mama tsaka sir eh. Bagong taas na natulog dito. Sabi niya naku ayaw namin tinatawag kami noon. Kasi pakiramdam namin ang tanda na namin. Basta tawagin mo lang ako ng kwan yung sa pangalan. Sabi ko paano tatawagin to ng karamihan ng customer di ko naman kilala yung pangalan talaga nila. Kaya parang karamihan ng customer kapag may mag-order tayo sa mga minsan buddy, hey buddy, hey bro, mga ganun yung tawag nila. Ako naman ang in response ang laging tawag ko sir o kaya ma'am. Ayun pala iba pala yung dating sa kanila. Sabi ko kasi kahit mga amo ko talagang tawag ko mama tsaka sir. Pero di naman nila ako sinasabi na huwag mo ko tawa. Pero iba ko mga kawork ang tawag talaga katulad sa amo namin. Tawag talaga nila yung sa pangalan nila mismo din talaga nila tinatawag. Ayun pala yung pala ibig sabihin sa kanila. Kasi sa ating mga Asian diba parang way of respect natin. Kahit hindi nakakatanda sa'yo, syempre basta customer mo, yun. Pero sa kanila iba talaga dito. Ayaw nila ng gano'n, iba pala yung dating sa kanila. Sa atin parang karespeto na yung ginagawa natin sa kanila. Parang ang tingin natin sa kanila, tanda na nila, gano'n. Kaya pala as much as possible, kung kilala nyo yung customer, tawag yung sa pangalan niya. Kung hindi ko na lang, hello, may I help you? Gano'n lang. Medyo nawala na yung ulan. Sakto pa nilabas ko kaninang kasagsaga ng ulan. Tingnan natin kung may susunod na ulan. Kasi yung forecast snow of shower daw, sabing gano'n. Tapos dito maganda ditong tumanda talaga tsaka mag-settle sa nakikita ko talaga. Ang dami ditong matatanda na na-enjoy nila yung buhay nila. Kahapon grabe nakakatuwa, anim na matatandang babae. Parang mga tropa-tropa sila dito. Nagkakaroon sila ng gathering, kakain sila. Yun nga lang, KKB yung bayadan, kanya-kanya. Nakakatuwa lang. So dito yung mga lalaking matatanda, yung kada gabi, basta alas 8 na ng gabi yan, nagtitipon-tipon ng mga yun sa cafe namin, magkakape, kwentuhan. Alam mo yung typical na matatanda sa Pilipinas, yung panahon pa ng mga lolo-lola na, ng mga batang 90s katulad ko, naabutan ko yan. Ganun dito yung senaryo lagi, nakakatuwa. Diba, pag ganun yung bumabalik yung dati mong alaala. Kasi ngayon, diba, usually puro gadget na, yan. Wala na masyadong tayo makapag-banding yung mga matatanda. Pero ngayon nakakatuwa dito. Especially dito, ayaw ko sa ibang province or sa ibang town sa Canada. Pero dito sa area ko okay. Saya lang. Nakakatuwa lang. Napapractice pa rin nila yung ganon.
Yan, tapos to, yung dinadaanan ko to. Itong dadaanan ko tong drop-in yan. Kada Miyerkules meron ditong mga matatandang nagbibilyar, mga nagtotong init. Yung mga kaya tawag dito seniors drop. Ayan, seniors drop ang tawag dyan. Ang saya lang. Lapit-lapit na ako sa post office. Tila-tila na. Tingnan natin to. Medyo maraming tao ngayon, dami sasakyan. Wala sa PO box yung in-order ko, nandun mismo sa counter. Puntahan ko na lang. Madilim pa rin, uulan pa rin sigurado. Tingnan natin. Lamig. Namulay yung pa ako eh. May laman siya. Ito yung in-order ko. Okay. Yun lang. Yun, mainit na uli. Isang oras lang na ulan. Sana yun yung payong ko. Si Sir Hank yung... Hello, how are you? Sa mga tropa ko dito matatanda. Si Sir Hank yung kinatok pa ako eh. Dating mayor yun dito. Malupit na mayor dito. Regular customer namin yun. Araw-araw nasa cafe yun. Ng weather oh. Patapos yung ulan, buti nabutan ko pambihira. Kung mas napaaga ako siguro makakapanligo pa ako sa ulan eh. Madilim pa rin oh. Kita yung ulap oh. Yung langit ang dilim. So ulan pa rin yan. Taas pa rin yung chance na ulan. Uwi na ulit ako. Sarap maglaro sa tubig. Ganda oh. Ito yung paligid ko. Dami na ng green uli oh. Diba? Ang ganda. Ito talaga yung buhay na hinahanap ko. Ito talaga yung gusto kong maranasan namin mag-asawa. Simple lang talaga siya. Simple pero may enjoy mo. Hindi ka mag-worry.
secured ka. Yun talagang magandang buhay. Sarap magtampisaw sa tubig. Paligid na. I'm hoping din na this month ma-open na yung namin. Rural na daw siya, kaso yung approval pa lang ng government. Kailangan kasing may pasok siya sa system. Kasi makikita namin yun, kasi may Alberta website dito. Doon makikita kung napasama na yung town of Smoke Lake as rural. Pero rural na daw kasi approved na, sabi ng mga chambers. Kailangan sa pinili yung amin. Update niya din ako. Sabi nga niya yun, rural na siya, kailangan lang ng mailagay siya sa system. Yung Smoke Lake is one rural. So kailangan din niya yun kasi nga ang taas ng tubig dito. Kasi yung kapatid ko nga, yung kakambal ko, yung na-apply ko, so yun, ay over pa kami ngayon sa staff. Kung maging rural kami, ang cute nang nagbabangka. Ang galing, oh. Ang galing. Ang galing niya, oh. Ibatay ba yun? O hangin lang? Ang galing. Ukrainian at saka Canada ang kwan niya, ang color niya. Ang galing, oh. So yun, kung kwan nga, madadagdagan yung limit niya sa mga overseas, yung mga international na staff. So yun yung mangyayari, kaya maganda ma-aprobahan talaga. Kasi madadagdagan yung staff niya, makakapag-aduli siya para may pasok niya yung kakambal ko. Yun yung pinagpe-pray ko rin talaga. And thank God naman, answered na siya. Man lang talaga, kailangan lang may lagay siya sa system. Kitang bahay na to, diba? Sidewalk dito, sarap maglakad. Ulan na naman, babantayan ko yung ulan. Subukan kong maligo.
Congrats pala kay Maring Shai tsaka kay Paring Edmel. Andito na si Shai. Nakakatuwa naman. Mga kasama ko sa church, mga kapatid ko sa church. Dumadami na kami dito. Kaya lang. So, susunod yung asawa niya. Open work permit yung asawa niya. Sa kung siya mag-work sa Starbucks. May training siya dito ng 3 weeks. I'm hoping na makapag-day off ng magkasabay kami ni Ninong niya. Puntahan namin siya. Papasala namin. Dito na dito ako sa bahay mga katips. Sige na lang ulit. Back to house. Tapusin ko muna ang aking nabahe. Tapos linisin ko yung shoes ko. Buti 2 days off. Marami pang magagawa. Okay. Ito yung in-order ko pala. Buti dumating din siya ngayon na nailalagay nila sa box ko. Kasi usually mga in-order ko, lagi nakalagay the Amazon courier is trying to deliver but it is not successfully. So ginagawa ko, pumupunta ako mismo sa counter, doon ko nire-receive. Pero ngayon first time kong makita to sa PO box ko talaga. So yun lang muna mga kapips. See you na lang ulit sa mga susunod kong vlogs. Babantayan ko yung ulan. Tapos siguro manliligo ko, papakita ko sa inyo. Ayun lang. See you na lang ulit mga kapips. God bless you all. Bye bye.